Welcome to Scribe Stand. Ako po si Carlos Sacamos with our resident guest Jonas Tarado. Kakatapos lang ng coverage namin ng PBA 49th Season Philippine Cup Finals. Game 4 ng All-Filipino Title Series. Panalo ang San Miguel sa TNT Tropang 5G. Ano score? 105-91. So yun, lamang na ng 3-1 ang San Miguel. One win away from reclaiming their tag as the kings of the All-Filipino Conference. So, three questions na tayo sa usual. Oh, yun ang format natin sa Scribe Stand. Three questions para simple lang. First question, na-sweep kaya ng San Miguel kung hindi offensive interference nung game 1? Mas sweep na kaya. Kumbaga na-sweep kaya nila yun kung nakuha nila yung game 1. Ang masasabi ko dyan is hindi natin maisisi yung San Miguel, yung mga fans nila, ibang fans na dapat 4-0 na to, tapos na yung mga trabaho natin. But syempre, hindi mo yun kasi masabi kung kunwari, hindi tinawag yung basket interference doon, play on, malay mo, score yung TNT. We can only be hypothetical dun sa sitwasyon na yun. But also, talang hindi mo masisi yung San Miguel na they felt na nawala sa kanila yung game 1 dahil dun sa rule na yun. So nakikita natin ngayon, talagang kontrolado ng San Miguel yung serye. Possibly, tapos sa Wednesday, the way they're playing, the way how they respond dun sa mga ginagawa ng TNT, sa mga comebacks ng TNT, ginagawa nilang fourth quarter. I think malaking chance na gentleman sweep na to, but as far as sweep is concerned, marami kasi pwede mangyari. And siguro hindi magugustuhan ng fans yung take ko doon, but it is what it is. Ang importante is yung San Miguel, maybe hindi nila sinasabi yun. Ginawa nilang rallying point yung nangyari nung game 1 to be a better team in this series. And they're closing in on winning back the All-Filipino. They're closing in on title number 30 sa franchise sila. They're closing in on, I believe, 7th title in the last 9 or 10 All-Filipinos. So, yun ang sitwasyon. Hindi, natanong ko kasi yun kasi may mga ilang nagtanong na sa mga comments dun sa mga videos tonight dun sa after the game, mga post-game, tsaka yung live natin. So, ako tingin ko lang doon, hindi siya feeling ko magbabago yung complexion ng series kung nakuha ng San Miguel yung not necessarily against San Miguel, but feeling ko hindi sila extra motivated to win games 2 to 4 kung napanalo nila yung game 1, kung walang controversy ng game 1. Dahil, yun nga, nabanggit nila kanina, di ba? After ng game na extra motive, medyo, di ba? It lit fire under their belly. Basta kung ano yung idiom na yun. Kung nabanggit mo rin yun nung gutom ka lang. Gutom na. Kaya nandito tayo sa babanggitin baka nasan tayo. Mamaya after na lang. Baka dapat librein tayo kung babanggitin mo yun. Anyway, basta kung feeling ko kung nakuha ng San Miguel yung game 1, motivated pa rin naman sila for games 2 to 4 but not as motivated kung meron nga dahil nung nagkaroon ng controversy. But still, mahirap nga, like what you said, mahirap na masabi yung parang kung na-sweep na nga ba dahil masasabi mo na lang yung ngayon, sinasabi ng mga commenters, mga fans, dahil hindsight is 2020 nga, di ba? Masasabi mo lang yan dahil nangyari na yung nasa game 4 na tayo ngayon, kaya tumitingin tayo sa past. But yun nga, ang importante, nasa present tayo yan, and sila pa rin ang lamang. Kumbaga 3-1 sila and they're one win away from the All-Filipino Championship. Yun naman ang mahalaga, di ba? Na nakuha nila yung na they were motivated by that game 1 and nasustain nila yung momentum in the next 3 games. Nakita yung dumating na yung pagkain. Kung nasan man kami yan. So, next. Ano ka lang? Sabihin mo lang, mga fans kasi na naman tayo, kukontrahin na naman tayo. Hindi, pinalis na kasi kami sa MOA Arena, meron daw may next may event daw the following day, kaya kailangan na raw mag-ayos doon. So peaceful, okay lang.
medyo maayos naman yung pag-alis sa atin, di ba? Hindi naman hindi naman tayo pinalayas, pero okay lang. Polite naman sila. So, yun. Next question. Okay, next. How deserving was Junmar Fajardo sa kanyang Dirty Dozen na BPC? 12th na 12th na best player of the conference. Hindi lang very deserving. Wala na talaga. Kasi pinatunayan naman ni Junmar. Actually, nung mga eliminations, medyo dahil si NLEX maganda nilalaro, of course, Magnolia. So, naisip natin, baka Bolik, may chance. Si Xavier Lucero, baka may chance. And si CJ Perez, nung eliminations, very consistent. Maganda yung nilalaro ni Junmar. But then, when it came sa playoffs, alam naman natin nangyari sa Magnolia. Yung na-toys to beat sila ng TNT, same with NLEX. So, nawala na yung chance nung dalawa to win virtually. Dahil, syempre, no player sa history ng PBA na nanalo ng BPC na hindi nakaka-semifinals. And then, nung semifinals, si CJ, we all know, parang mixed bag si CJ nung semis Minsan maganda laro. And then, nung tail end nung semis, yung struggles niya, tas Game 7, Coach Leo went with his Jericho, Don Troliano, Adamson Boys, and Chris Ross. So, naka-apekto yun dun sa, di lang sa stats ni CJ, pati yung mga thoughts ng mga bumoto, tayo, and then mga players na Junmar talagang deserving again. At si Junmar nung semis, even nung may calf injury siya, nagpakita siya nung dulo. And wala namang bearing yung finals sa Butuan, but kita naman natin, nandun si Junmar. So, he deserves to win. He's 12 BPC. Mas deserving siya ngayon compare nung Governor's Cup kasi alam naman natin, maraming hindi natuwa na bakit hindi si Japet Aguilar na siya yung nasa final, siya yung naka-contain kahit paano kay Junmar nung semis na yun. But then, Junmar won the award. But ito, deserving talaga si Junmar, and I believe, since sure na siya for MVP. Sure ka. Ako, tingin ko. Tama. Whether we like it or not, kasi nakadalawa na. Junmar, I believe, deserves siya sa MVP for season 49, for the 9th time in his career. So, mas madali yung botohan ngayon kumpara ng mas walang wala tayong basher. Mas walang basher. Pala sila. Kasi kung si Arvin Tolentino naglaro ng third conference and then dala niya sa semis ang Northport, who knows, baka may chance si Arvin Tolentino. But then, alam na natin nangyari sa Northport. Then Arvin signed with KBL midway sa conference. So, wala I guess it's all but assured Junmar Fajardo is the MVP for, the 9th time in his illustrious career. Yun. To simplify lang naman, lang yan kung bakit nanalo si Junmar, yung sinulat ko dun sa yung sa explanation ko, consistency leads to or translates to team success. Ganun na naman, di ba? Feeling ko siya yung pinaka-consistent sa buong liga nung all Filipino. And nagre-result siya sa team success. Yun lang naman ang pinaka-importante natin na dapat hindi ka lang puro individual, basta mas importante na nadadala mo yung team mo at least sa semifinals. Okay. And third question, tatapusin na ba ng San Miguel sa Game 5 sa Wednesday? Matatapos na ba ang series sa Wednesday? Ako tingin ko most likely this will end on Wednesday. Kita na natin itong game 4. TNT lumalaban but it's just too much for na itong San Miguel lagi may counter. Kung tutusin nga si Junmar, hindi mo maramdaman sa series na to. Kasi ang nagko-contribute, Mo, mga
despite nung game 1. Don Troliano, game 2, big shots in the fourth quarter. Kahit itong game 4, medyo hindi ramdam masyado, but may mga nagawa siyang crucial dun sa fourth quarter na yon. Yung mga turnovers translating to baskets na galing sa kanya. Of course, Jericho Cruz, yung tatlong test na yon, laking bagay yon. Yung pangatlo niya, yung pa siguro yung pinakamahirap. And of course, yung kanyang playmaking, and then yung depensa niya, and then yung kanyang mga saywar with TNT, hindi lang mga players, pati officials. Jeron Teng, I think tayong mga nag-cover ng career ni Jeron Teng sa UAP noon. We're glad we're seeing him provide quality minutes dito sa series na to. Si Mr. Seaman, Roddy Brodel, minsan may too much tong ginagawa ng San Miguel. And unless TNT can find a way to create a miracle, San Miguel na to. I guess even manalo TNT in Game 5, I would like to believe San Miguel would find a way to bounce back if TNT wins Game 5 and finish out this championship series. So yun nga, no? Parang San Miguel wants to finish this as early as possible dahil ayaw nilang bigyan pa ng momentum or mabalik yung momentum sa side ng TNT, and they have the momentum on their side. They won the last 3 games and they're oozing with confidence, so they are highly favored to win Game 5. But syempre hindi mo pwedeng i-discount yung pwedeng gawin ng tropang 5G dahil kung ipakita nila yung heart of a champion, di ba? Kung makita natin yung, like what you said, miracle, pero yung kung ano yung pinakita nila yung last 2 championships nila, although healthier sila nung last 2 na yon, feeling ko, pag may chance pa naman sila na makabawi, at they should, actually kanina okay pa hanggang nung halfway through the fourth quarter, kailangan lang nila, feeling ko dapat ma-keep nila yung San Miguel at bay or at within striking distance na lagi ang TNT. And if they can do that, they have a chance to at least extend it to a Game 6. But like what you said, pwede rin ako maniwala na mas favored na yung San Miguel na sa kanila na tong serye na to. Whether Game 5, 6, or 7. Final word. Yun lang yung sa San Miguel kasi besides sa timely shots nila, maganda rin yung depensa nila. They find ways na to make TNT work for their shots. They also find ways to force turnovers and find ways to make TNT make mistakes. And also, ng fourth quarter, alam natin si Chris Ross has been talagang grabe vintage performance, but itong fourth quarter when parang si Chris Ross nung third, medyo hindi na nagiging somehow effective yung ginagawa niya sa floor when TNT got back. Nag-stick sa bench, and then yun na, yung sila Don Troliano, sila Jericho, yung mga guys na nasa loob ng floor for San Miguel, they were able to make plays, and yun, iwasan nila yung meltdown na manakaw pa ng TNT itong game number 4. Okay, so dahil dyan, abangan natin kung tatapusin na nga ba ng San Miguel sa Game 5 sa Wednesday. Balik tayo sa Araneta Coliseum, 7:30 p.m. Tama? Malayo pupunta natin sa Wednesday. Bakit? Kasi dito malapit, MOA tayo eh. Malapit sa bahay? Malapit sa bahay natin. Mga taga-South kasi kami. Okay. Yun lang topic kanina. Okay. So, yun. Malalaman natin kung tatapusin na ba or ma-extend ang TNT to a Game 6. At least a Game 6. So, yun. Papahinga na muna kami at kakain na dahil medyo sabihin na natin saan tayo?
Sige, siyempre, sabihin mo. Sa ano kami, North Park sa ano, sa may Makapagal. Ayun. Oh. Baka naman. Pakita mo yung take out mo. Baka, ilibre ka niyan. Hindi, pakita mo, Nas. Okay lang. May pasalubong kay Darlene. Oh. Anyway, maraming salamat sa panoorin niyo rin yung discussion namin sa channel ni Jonas Larado. So, iba rin yung pinag-usapan namin doon. So, maraming salamat. Thank you sa kung umabot kayo dito. Maraming salamat. Ingat po tayo lahat. Thank you.